Kapatid. Morning, Good morning. Pastor. Good morning. Okay, so sa ating Sunday School, kami ni ng Jessica, nasa dispensational study tayo. So ngayon, gusto kong pag-aralan natin. Buksan muna natin ang ating Biblia para basahin natin ang ating papag-aralan ngayon. Bilit ba Romans chapter 14, verse 10, then verse 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Romans chapter 14, verse 10. Then 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Yan ang topic natin. Romans chapter 14, verse 10. Okay, Romans chapter 4, verse 10 and 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sino ang unang nakakita? Your privilege na magbasa. Verse 10. Unahin natin yung Romans 14, verse 10, tapos 2 Corinthians 5, 10. Kung nakakita na niya, basahin nyo, tayo kayo. Volunteer, bago tayo mag-pray. Okay. Romans 14 verse 10, ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. 2 Corinthians verse 10. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawain nang tayo nagbibigay base sa mga. Okay, yan ang ating Sunday School ngayon. Manalangin muna tayo. Dakilang Ama, kami po inalay. Nagpasalamat po sa umagang ito. Thank you so much once again na pinag-isa mo kami upang pagpatuloy ang aming pag-aaral ng iyong salita through Sunday School. Pinapunay Panginoon ng bawat isa ng dito na buksan mo ang aming isip, aming mga puso upang ang aming pag-aaralan ito, Panginoon, ay magdagdag ng kaalaman at wisdom at dagdag na nourishment sa aming spiritual na buhay. Salamat sa lahat na ito. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang ating papag-aralan ay tungkol sa hukuman ni Kristo. So, dispensational chart natin, makikita natin dyan na mayroong dalawang hukuman. Okay? Yung unang hukuman, judgment seat of Christ. Pangalawa, great white throne judgment. Okay? So, dalawang events yun. Mahalagang events. So, makikita natin sa chart, very familiar tayo sa chart, pero i-review kayo. Pag nag-aaral kayo ng Biblia with dispensational principles o kaya rightly dividing, ang isipin natin palagi, pag nagbasa kayo ng Biblia, dapat alam nyo yung dispensational principles o kaya rightly dividing. I-remind ko kayo pa, anong unang technique? Of course, merong dalawa na rightly dividing. Between ano? Between prophecy and mystery. Ito yung prophecy, ito yung mystery. Naisigit lang yung mystery sa prophecy. Pag wala itong prophecy, tuloy-tuloy. Pag wala itong mystery, tuloy-tuloy yung sinabi dito ng mga propeta, mapupulfill dito. So, alam mo dapat yun. Yung prophecy para sa mga Israelites, yung mystery para sa body of Christ, Israelites at Gentiles. Pangatlo, ang pangalawang prinsipyo, yung tatlong pag-rightly divide sa time. Past, present, at saka future. So, kung ang present, dito nag-umpisa sa conversion ni Saul. Ito yung past. Ito naman ang present.
Saan magtatapos yung present? Sa rapture. Ito naman yung past. Pagkatapos ng rapture, yung Great Tribulation. Tapos Kingdom. Tapos Great White Throne Judgment. Tapos dito. Okay, yun ang tatlo. Dapat alam niyo yun. Pag nagbasa kayo ng Biblia, arin dito ang present, arin dito ang past, arin ang future. Yung present, yung mga sinulat ni Apostle Paul. Umpisa sa Romans, hanggang sa Philemon. Yun ang present. Kasi si Apostle Paul ang apostle natin sa present dispensation. Pag sinabi present dispensation, nag-umpisa kay Paul, magtatapos sa rapture. Anong ibang tawag sa present dispensation of grace? Anong ibang tawag sa present dispensation? Dispensation of the mystery. Dispensation ano ba? Present, evil, age. So pag sinabing dispensation of the mystery, parehas din yan dun sa dispensation of grace. Parehas din yun dun sa present, evil, age. Okay, yun ang present. Bakit sinabi na Apostle Paul na dispensation of grace? Kasi, kumpara doon sa kingdom, dito yung kautusan, dito, grace. Okay? So, para maintindihan natin na ang kaligtasan sa ngayon, dinuro ni Apostle Paul through the grace of God. Okay? Not by obeying the law, but through the grace of God. So, hindi ibig sabihin sa baka sabihin nyo, ay, dito pa walang grace. Mayroon. Mayroon grace din dito. Yung dispensation of grace ang nandito yung present. Yung grace dito at saka dito, parehas lang. Kaya lang, winarify na Apostle Paul na present dispensation of grace kasi in-emphasize yung salvation dito by grace. May grace din dito pero dapat you observe the law. Dito sabi na Apostle Paul, you will not be saved by observing the law, but by grace. Okay, so, bakit present evil age? Tingnan yung panahon ngayon. Gumaganda ba ang panahon ngayon? Hindi. Okay? Hanggang pagdating ng rapture, siging palala na palala ang panahon ngayon. Okay? So, kung noon may gira, sige, dumadami ang gira. Kung noon meron tagtuyo, dumadami ang tagtuyo. Kung meron baha noon, may baha ngayon. Okay? So, dapat maintindihan natin yun. Okay? Habang hindi pa magkakaroon lang ng katahimikan pagdating ng Panginoon dito sa second coming. Okay? Kasi pansamantala si Satan kukulo. Okay? So, ano pa? Tatlong pag-divide, present, past, and future. Meron pa na 7 dispensation. Ito yung panoramic view. Okay? Innocence, concession, government, promise, law, grace, kingdom. Ginawang 7 yun, pero marami talaga yun. Para lang meron tayong idea, basically, yung truth about 7 days. Para maintindihan natin kung ano nangyari sa past. Ano nangyari sa future. So, yung nagawa niya, ginawa niyang 7. Pero, sobrang 7 yun kasi meron pang dispensation of the fullness of time. So, sa 7 na yan, alam mo yung present, sabi niya, at sa past at sa future. Okay, ngayon, ang papag-aralan natin tungkol sa Great White Throne, Judgment Seat of Christ. Siguro sa susunod, pag-aralan natin yung Great White Throne, Judgment. Okay, so, bago natin, gusto ko munang ipaliwanag yung difference ng dalawa na to. Itong Great White Throne Judgment Seat of Christ, para ito sa body of Christ. Right after the rapture, lahat tayo haharap sa Panginoon. Lahat ng member ng body of Christ. Okay? Anong purpose noon? To receive a reward. Okay. How about dito sa Great White Throne Judgment? Sino ang harap dito? Yung mga
Okay, sabi nila, mga unbeliever. Pati believer, harap din yan. Sa Great White Throne. Okay? Kasali ba tayo doon? Ayaw nyo na sumali. Paano? Kasi, yung mga unbeliever, bubuhayin. Husgahan. Bakit sinabi natin na pati believer? Okay, kasi sa second coming of Christ, na-rapture tayo. Nandun tayo sa Panginoon. Sa second coming of Christ, pagkatapos ng tribulation to second coming of Christ, mapupulpil yung prophecy. Okay? Dito, ngayon, yung body of Christ, sabi na Apostle Paul, our hope is heavenly. Kaya yung iba nagtuturo, hindi tayo kasama dito. Hindi tayo kasama dito. Paano pag binigyan ka ng Panginoon ng privilege na makasama? Ayaw mo? Ayaw mo? Totoo na our hope is heavenly. Pero hindi pa naman yung, sabi niya, ang Israel earthly. Kaya dito sila. Remember, temporary lang ito, kingdom. Pagkatapos ito, kukulong si Satan during this time, pagkatapos papakawalan siya. Tapos, merong New Heaven, New Jerusalem, New Earth. O meron pa. Pagkatapos ito, meron pa dispensation of the fullness of time. Doon sa dispensation of the fullness of time, Apostle Paul, yung mga nasa langit at nasa heaven, pag-iisahin. So therefore, hindi matapos dito itong programa ng Panginoon. Mayroon pang future. So, ibig sabihin, kung binigyan ka ng Panginoon na privilege, ayaw ka ba? Kasi temporary lang ito. Remember na may reward. Okay? Kung binigyan ka ng Panginoon ng reward, kasali ka doon. Yung bali, kasi sabi sa Niya, kung saan ang Panginoon, doon tayo. Okay, may kasama ang Panginoon, pagbalik mga anghel. At may kasama siya. Kung kasama yung body, ayaw ba kayo? Kung privilege yung binigyan kayo, isa yan sa mga reward, hindi kayo makakatanggit. Although, generally, yung mga grace believers sabi na, hindi tayo kasali dito. Empty ito. Nasa hindi na tayo. Yun, ang ibang view. Pero sa akin, hindi ko sinasabi na ayaw ko dyan. Okay, pag inibitahan tayo ng bayan, kasama tayo, privilege, why not? Kasi hindi naman ito permanent. Okay? So, yung mga mapupunta dito, yung mga ligtas dito sa 7 years tribulation. So, tinuturo natin na yung mga believer dito, yung mga pupunta dito. Okay? So, paano yung mga Israelites na nakasama sa body of Christ? Kung hindi babalik dito, wala sila. Kasi remember ang tao ngayon, merong dalawang klase. Israelites, Gentiles, mga unbeliever yun. Yung mga believer ay body of Christ. Hindi ka Hudiyo, hindi ka rin hindi. You are member of the body of Christ. Okay? So, sa body of Christ, walang Hudiyo, walang hindi. Kasi, sabi na sa Paul that the middle wall of partition was broken off. We are a new creature. Okay? So, kaya dito, pag nag-rapture, dito yung body of Christ. So, maybe nandun talaga tayo sa heaven. Okay? Kaya lang sa inyong heaven na yun. The abode of God. So, pagdating ba dito sa dispensation of the fullness time na sinabi na Apostle Paul, posible ba na paghus ka dito? Kung nakapunta ka dito, kasali ka doon? Maybe. Okay? So, huwag tayong masyadong dogmatic. Kasi hindi naman talaga ito ang destiny ng Israel. May new heaven and new earth. So, pag nag-aral tayo dito, makikita natin yun. Kasi usually, sa Bible school, physically, ang tinuturo, sa Great White Throne Judgment, yung unbeliever lang. Pero pag
Revelation, pati believer nandoon. Okay? O, pag binasa mo yung Revelation 21, 20, nandoon. Okay? Hindi lang unbeliever, Kasi di ba pati believer. babasahin yung mga nakasulat sa Book of Life. Live. Para ang ano doon, siguro maybe kasama tayo doon kasi babasahin yung mga nakasulat sa Book of Life. Siguro, Jessica sa Makata, ganyan. Yun. They will, parang yung mga unbelievers siguro, nag-aantay ng mga pangalan nila to show them, para mapakita sa kanila na parang wala silang pangalan. Ganyan. Yun. Kasi may dalawang book, ang kayo doon, Book of Life. Book of Life. Yung mga... Another book is open. Those who are not found in the Book of Life, tatapon sa Lake of Fire. Okay. Pag pinag-aralan mo yung Revelation, makikita natin doon na yung mga believer dito, kasi maraming mga believer dito. Pagkatapos ng 1,000 years, siksitan, papakawalan for a season. At marami pang matutugso dito. Kaya, haharap sila dito. Okay? Haharap sila sa Great White. So anyway, ang haba ng ating introduction. O di ba ni? At least, meron kayong idea. Ngayon, punta tayo sa Great White Throne Judgment. Ano ba yung purpose ng Panginoon? Bakit mayroong judgment seat of Christ? Okay? Tingnan natin sa 1 Corinthians 3, 9-15. Makita natin ang purpose niyan to reward the believer. Okay, obvious yan. Kaya, pag 1 Corinthians 3, 9-15. Okay, basahin natin. Sabi niya sa 9, sabi niya, sundan niyo sa Biblia niyo para makita natin, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtayo. Sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa inalagay na. Wala nang iba kundi si Kristo. So sino yung pundasyon? Si Kristo. Nandiyan na. Sa dispensation of grace, walang ibang pundasyon ang Panginoon Hesus Kristo. Okay? Tayo ang gusali, ang pundasyon ang Panginoon. Yung mga apostles, tayo pa nag-evangelize tayo, ay magiging silang kasali. Okay? Sa katawan ni Kristo. Kaya sabi niya, may mga nagtayo na gumagamit ng ginto, pila, mahalagang bato. Meron man gumagamit ng kahoy, damo, dayami. Magkikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man, maliligtas siya. Kayo lang ay parang isang nagdaan sa apoy. Naintindihan niyo ibig sabihin? So lahat ng mga mananampalataya, yung member ng body of Christ, nang naligtas ka, sabi ni Apostle Paul, we are created to do good works. So yung good works na ginagawa natin, hindi para tayo maligtas. Kasi ang nagligtas sa atin, yung biyaya ng Diyos sa magitan ng ating pananampalataya. Pero hindi pwedeng hindi ka gumawa ng mabuti kasi required yan sa atin. Sabi ng Apostle Paul, we are created to do good works. Okay? We are prepared to do good works. Okay? Sabi niya, do good works to everyone, especially
in the household of faith. So, sa mga mananampalataya sa grace, expected na gagawa ka ng mabuti. So, yung mga mabuti natin gawain, recorded yan ng Panginoon. Ano ba yung ginawa natin? Consider as dayami, consider as damo. Ang dayami, bakit ang dayami? Napapakinabangan naman. Pagkatapos sinulog mo, meron pang as. Nagiging acidic na fertilizer. Okay? Pero dito sa sinabi ng Apostol Pablo, yung mga ginawa ng mga mananampalataya, ang iba masusunog. In other words, hindi kaya yung ginawa ng mananampalataya. Maybe pasaway tayo. Pasaway ka. Okay? Pasaway. Alam mo na yung totoo na dapat mong gawin, pero minsan nalilihis tayo, di ba? Minsan, alam mo na hindi dapat gawin yun, ginagawa pa natin. Pero alam mo yun. Okay? Alam niya ng Panginoon. So yung mga ginawa natin yan na hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, sabi niya dito, hindi yung katanggap-tanggap. Okay? Masusunog yun. So yung ginawa natin, sang-ayon sa pananampalataya natin, consider as gold, silver, bronze. So in other words, hindi masusunog yun. Okay? In other words, makakatayo yun pag-husga ng Panginoon. Okay? So sabi niya, you will receive a reward. Okay? Pag nasunog yun, sabi niya, lahat ng ginawa natin nasunog. Ang maganda, kasi maliligtas ka pa rin. Okay, so meron ka pa rin ligtas, naligtas ka rin kasi na-rapture ka na. Nung na-rapture ka, doon tayo haharap sa Panginoon. Okay? Haharap ang bawat member ng body of Christ, lahat tayo harap sa Kanya. Okay? Titingnan, ano bang ginawa natin? Okay? So, naligtas ka na, pero ang tatanggapin mo yung reward. Anong mga reward na dyan? Crown of life, crown of righteousness. Okay? So, ganyan. So, kaya, pagdating ng Panginoon, dapat masaya tayo, excited tayo. Karamihan ng hindi, karamihan na hindi naglalakad sa Panginoon, ayaw pa nila na mag-rapture. Baka mapahiya siya pagdating ng Panginoon. Okay? So, ang ibang reliyon, ang paghuhusga sa kanila, ito at saka ito, isa lang yun. Okay? Lahat daw haharap doon. Kaya ang kaligtasan ng kanila, yung mabuting gawa. Okay? Pag mabuti ang ginawa mo, titimbangin daw yan ng Panginoon. Pag kaunti yung ginawa mong mabuti, tapog ka sa impyerno. Pero kung hindi naman masyado, doon ka muna sa purgatory. Okay? So, sabi nila, doon ka muna sa purgatory kasi ang ginawa mo hindi naman masyadong masama. Okay? So, paano ka makani sa purgatory? Paano? Pag namatay ka, yung leader nila doon sa amin, sabi niya, ipapanalangin yung kaluluwa mo. Okay? Diba? Meron na nalangin pag minamatay, kaawaan mo ang kaluluwa ni kung sinong namatay. Okay? Tapos sasagot yung isa, palik-palik yun. Maliban doon, ano pa para ma-promote sila sa purgatory, papunta sa langit? Magpamisa. Okay, magpamisa, special na mass, para unti-unti na promote from purgatory. Yan ang turo na Roman Catholic. Panalangin, ulit-ulit, magpamisa, kapag ulit-ulit din. Okay? Meron daw yung isang Chinese. Chinese, siyempre mga negosyante. Sige niya ang bayad. Pamisa. Sabi daw ng Chinese. Hanggang saan na lang ba, Father, yung... Kaya malapit na ba siya na ma-promote sa langit? O malapit na, sabi niya. Sabi ng Chinese. Athlete naman yun, tatalo na lang yun.
Ang joke lang yun. Pero, nakuha yung ibig sabihin, hindi, walang purgatory. Okay? Ang kaligtasan, habang buhay pa. Okay? Yung paghuhusga ng Panginoon, nasa ayon sa kanyang ginawa, tungkol sa reward. Ganun din, pagharap dito sa Great Lake of Jesus, pupunta sa Lake of Fire. Husgahan din sila sa ayon sa kanilang ginawa. Kaya, so huwag natin sabihin na, under naman. Okay? Mabuti naman siya. Bakit? Papunta siya sa Lake of Fire. Husgahan pa rin sila sa ayon sa kanilang ginawa. So, yan ang una. Na makita natin to reward the believer. Okay? Then, hanggang meron pa tayong time. 10 minutes pa. Okay, yan ang unang rason kung bakit harap tayo sa Great Judgment Seat of Christ, yung mga believers, para bigyan tayo ng reward. Award. Okay? So, gusto natin na nakakatanggap ng award o reward, di ba? Pag may mga paligsahan, gusto natin dito sa habang nasa mundo. Okay? So, spiritually speaking, Apostle Paul mentioned it. Okay? Tatanggap tayo ng gantimpala. Then, pangalawa, sino bibigyan ng reward? Bakit humusga? Faithfulness in soul winning. Okay? Sa 1 Thessalonians 2:19, pag nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, we will receive a reward also. Okay? Sa 1 Thessalonians 2:19, Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang corona may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus? okay. Yan ang sinabi na Apostol Paul sa mga taga-Thessalonians. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang corona may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus? Okay, yun. Sabi ni Apostol Paul. Yung mga mananampalataya sa Thessalonians, sabi niya, kayo ang corona namin. Pagharap namin sa Panginoon. In other words, yung mga mananampalataya na kayo ang ginamit ng Panginoon na magbahagi, you will receive a crown. Okay? So, hindi bababaliwala yun pagharap natin sa judgment seat of Christ. So, yun ang katotohanan. Then, sa 1 Corinthians 4:15, faithfulness in stewardship of the mystery. Okay, maliban doon sa faithfulness sa pagbahagi ng salita ng Panginoon, yung paano natin binibigyan halaga yung dispensation of the mystery, stewardship of the mysteries of God. 1 Corinthians 4:1-5. Okay, 1 Corinthians 4:1-5. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako ay hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Malinis ang aking budhi, subalit hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol ng wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalahad ng mga bagay na ngayon nagtatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Okay, so tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mystery. Dispensation of the mystery. Okay? So, paano natin ibinabahagi yan? Paano natin tinuturo yan? Okay? So, minsan, may mga time na tapos na. Hindi, nag-shut.
Okay, kung himayin natin ito, okay. Sabi niya, dapat kilalanin na kami mga lingkod ng Diyos. Okay? At katiwala ng hiwaga ng Diyos. So sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, katiwala ng hiwaga ng Diyos. So si Apostol Pablo dito, binigyan ng yung mystery na yun. Sabi niya, keep secret since the world began. Dito, sekreto. Dito, tinawag niyang mystery. Ngayon, mystery pa ba yun sa atin? Mystery pa ba yun sa atin? Hindi na sa atin mystery. Naalaman na natin. Okay? Sa ibang mga tao dito sa Pilipinas, yung mga Christian, mystery pa ito sa kanila. Hindi na alam yung dispensation of the mystery. So, hindi na alam ito. Kaya, ang kaligtasan, hinahalo nila, yung kaligtasan dito, at saka dito, hinahalo nila dito. Kaya, dito sa 10 years tribulation, sabi sa Matthew 24, kung sino ang makatagal ay maliligtas. Okay? So, kasi ang hirap ng kaligtasan dito. Ngayon, bakit tinuturo nila yun? Totoo ba yun? Totoo kaya lang future. Nilalagay nila dito. Okay? Very quick po naman sila pupunta. Okay? Actually, talagang masigasig sila. Kasi kung sino makatagal siyang maliligtas. Okay? Minsan nga sa kanila, pwede kang mali ka nagkasala pa, wala kang kaligtasan. Kaya ayaw nila magkasala. Pero, aywan ko, sa isip pa sila hindi nagkakasala. So, nagkakaroon kaya sila ng reward. Pilit nilang sinasabi, gumawa kayo ng mabuti para kayo maligtas. Okay, maramit ng Panginoon. Siguro galing din sa puso nila. Galing din sa damdamin nila. Kasi, kung sino makatagal ay maligtas. Talagang pinapatunayan nila yun. Pero kaya nga lang, nandito sa prophecy pala yun. So hindi nila intindihan yung sa mystery nito na ang kaligtasan by grace through faith. Kakatanggap kaya sila ng reward? Kung naligtas sila dito, nakilala nila ang Panginoon, yung grace of God, hindi nila naintindihan yung dispensation of the mystery. Ang tinuturo nilang kaligtasan, yun dito at saka dito, do you think you will receive a reward? No. Yung dispensation of grace, sabi dito, hindi na kailangan yung water baptism. Mga hiling, pero sabi nila, ay sayang naman, tinuro naman yung water baptism for the remission of sin. Tinuturo yan dito. Believe in being baptized for the remission of sin. Pilit-pilit nila yun. Talagang masigasig sila. Okay? Pero nakakalungkot kasi hindi para panahon dito. Panahon dito at dito. Pero masigasig sila. Do you think makatanggap sila ng reward? Hindi. Okay? Maybe nakilala nila pa kasi yung salvation sa kanila mixed up. Okay? Na nakikita naman na tinuturo naman nila yung Ephesians 2:9 for by grace and hindi. Totoo naman yun, sabi niya. Maybe nakilala niya ang Panginoon. Okay? Pero hindi niya lang naiintindihan yung dispensation of the mystery, dispensation of grace. Hanggang ngayon mystery pa sa kanya. So, sabi na Apostol Paul, kung tutuloy natin ito, walang anuman sa akin kung ako'y hukuman ninyo. Unang alin man ang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Malinis ang aking budi, subalit hindi iyon ay katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya huwag kayo humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya'y maglalantad ng mga bagay na ngayon nakatago sa kaliliman at mahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa sa panahon na yun. Ang bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na panahon. Okay. So, tayo hindi pwedeng manghusga sa iba. Tayo tungkol sa kaligtasan. Naniniwala tayo na ang kaligtasan biyaya ng Diyos. Pero, hindi natin alam. Yung mga tao na yan dyan, malay mo, hindi sila ng kaligtasan. Ang Panginoon lang ang maghuhusga doon.
Ang nakakaalam ng kaligtasan, ikaw at ang Panginoon. At alam ko rin naligtas kayo kasi kasama tayo dito. Pero yung ibang mga tao, huwag yung sabihin na hindi pumunta sa Greece. Wala yung kaligtasan. Huwag mong sabihin yun. Kaya sinasabi ng Iglesia ni Cristo, kami lang, yung mga member ng Iglesia ni Cristo, maliligtas. How do you know? Kung kayo nagbahagi doon sa kaibigan nyo, sincerely tinanggap niya ang Panginoon, hindi lang siya na-follow up. Hindi lang siya lumago. Okay? Nakilala niya ang Panginoon. So, hindi mo masasabi na hindi siya naligtas. Okay? Kaya, hindi tayo pwede magsabi na kayo hindi ligtas, kami ligtas. Kasi ang Panginoon lang ang maghuhusga tungkol sa kaligtasan. Ang tungkulin natin, magbahagi ng kaligtasan. God will reward you kung binabahagi nyo. Pag tinuturo nyo ang lihim ng Diyos, yung mystery, disposition of grace, you will receive a reward. Okay? Ang Panginoon, lahat tayo harap sa Panginoon. Okay? Faithful ka ba na nagturo? Kung alam mo na, ibahagi mo. Okay? Para nag-i-enjoy ka na, nakakabahagi ka pa rin. So, it's up. Doon sa, depende na sa kanila kung makikinig sila. Nung malay mo, nakinig naman siya, pero walang pagkakataon. Walang nag-follow up sa kanya. Okay? So, hindi mo alam. Halimbawa ako, pumunta ko sa isang lugar, nag-evangelize ako. Ano nagpa-follow up doon kasi malayo. Okay? So, kasi ang kaligtasan, that's the work of the Holy Spirit. Ikaw magbabahagi, ang banal na Espiritu ang magkukumbig sa Kanya, kung naiintindihan niya, tinanggap niyang Panginoon, hindi siya lumago kagaya natin, so hindi tayo makakasabi na siya ay hindi ligtas o hindi ligtas. Ang Panginoon lang ang maghuhukom, ang Panginoon lang ang mag-reward sa atin. Kaya, sige lang, turo lang kayo. Okay. Ibahagi ninyo. It's up to them. Ano malay natin? Kasi ang banal na Espiritu ang nagkukumbig sa Kanya na siya ay maligtas o hindi. Okay? So, ganun yan. Kasi nung nasa Bible School kami, siyempre yung Bible School din, may mga outreach yun. Okay? Nung nagtuturo sa mga bata, yung bata na yun, na tinuruan nyo, may time na makikita mo, lumalago sila, kaya lang sa ibang denomination. May time na babatian ka, kami ang tinuruan mo nung maliliit pa kami. Okay. Nasaan ka ngayon? Nandito. So, sumasali sila sa ibang denomination kasi wala naman nag-follow up na grace. Kaunti naman yung church doon. So, minsan may doon sa Panike, meron kami tinuturuan doon isang barangay. Minsan mag-message sila, magpapakilala sila, tandaan na. Okay. Magpapakilala sila na kami, yung tinuturuan nyo, saan ka ngayon? Ito, kung saan sila. May mga nasa abroad. Minsan, nasa Baguio na naman masada ako. Hindi ko alam, napasahil ko pala yung tinuturuan pa ng bata. Magpapakilala sila. Okay. So, may mga ganyan na pag nagturo kayo sa mga bata sa ibang lugar, pag sila'y naligtas, maghahanap yan, lalago yun na hindi mo alam. Okay. Kaya, pag nagbabahagi kayo ng salita ng Panginoon, usually yung isang lugar na mayroong grace, habang tumatagal ang panahon, madami yung mga member, kasi may mga nabahagyan na hindi lang napala. Nang tumanda sila, mas madali na silang hikayatin papunta sa church kasi nakarinig na sila nung bata pa sila. Okay. So, may mga churches na matagal na, yung church namin sa Bicol, almost 50 years na. Sa Davao, yung malaking church doon, ganun din yata. Ay, 50 years din siya celebrate nila ng golden anniversary. Okay? Yung sa Baguio, ay sa Davao na yon, nung nag-uumpisa pa lang yun, Bible student kami. Minsan nakabisit kami doon sa church na yun, sa Davao. Alam niyo kung sino, anong nangyari sa pastor doon? Unang pastor doon, si Pastor Solomon. Alam niyo, kilala niyo si Pastor Sagrado? Si Dr. Arot, kilala niyo? Improso?
Yun. Tito niya ang nag-pioneer doon. Kaya nakakalungkot yung church na yun kasi very active yun. Batang-batang pastor. Ang gwapong-gwapong pastor. Nung nag-start siya doon, pioneering yun. Kaya lang, namatay siya agad. Okay. Pero, lumago yung church na yun. Ngayon, I think yung pinakamalaking church na Grace. Nakakita nyo sa offering, nakaka-offering sila na sa buong taon yata, almost 1 million. Okay? Sa mission. So, ganyan sila ginagamit ng Panginoon. Okay? So, yung nag-pioneer doon, yung nagpalit doon, pinagpatuloy nila yung gawain. So, gano'n. Pag nag-umpisa yung church doon sa Isabela, konti lang naman yun. Nag-umpisa doon sa Bicol, gano'n din. Pero yung mga naunang mga churches sa lugar na yun, yung nagpapala ng Panginoon. So, yung church kung saan na-assign si Pastor Brett, maliliit pa kami, nag-fellowship kami doon, putikan yun, sa may gitna ng sakahan. Pero yung church na yun, naging 3 yata. So, doon na naging 3 yung isa, doon naka-assign si Pastor Brett. Ngayon, mayroong Bible school doon. So, yung mga member doon, halos sila ang ginamit ng Panginoon para ma-finance yung Bible school. Okay? Maraming estudyante. At since mga businessman sila, pinagpala sila ng Panginoon, mga dedicated sila, yung family na kasama-sama namin nung naglalakad sa pag nag-fellowship kami, putikang pa yun, pero ngayon, pinagpala sila ng Panginoon. Eh, lumalago yung church building, hindi lang church building, pati yung mga member nila, ginamit sila ng Panginoon. So, I believe, yung ginagawa natin, pag kayo faithful, magbahagi, ano man ang gift na binigay sa inyo, sa stewardship, kayo bibigyan ng Panginoon ng award o reward. Marami tayo tungkulin, hindi lang pagbahagi, yung stewardship sa material things, okay? Hindi mawawala yun pag binakuna mo ang Panginoon. So, meron mo bang time? Okay, so siguro tuloy natin ito. Marami pa nitong punto. Of course, sabi niya dito, to eliminate every unworthy things and to bring everything to light. Okay, so yun lang ating Sunday School ngayon tungkol sa judgment seat of Christ. So, sino yung harap doon? Sa harapan na yan? Body of Christ. Lahat ng believers. Okay? Lahat tayo harap sa Panginoon. Ang tanong, kung harap ba tayo, masaya ba kayo? Excited ba kayo? Amen. Yes. Sino ang sabing amen? Amen. Amen. Dapat amen. Para mas maganda. Okay? Hindi dapat mapapahiya doon. Pag ready tayo, excited tayo. Okay, so yun lang ating Sunday School. God bless you. Manalangin tayo. Dakilang Ama, kayo po inalangin at salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, sa pagkataon nito na pinagkaloob sa amin upang patuloy namin ang pag-aaral ng salita sa judgment seat of Christ, Panginoon. Na ang bawat isa sa amin naharap sa iyo dahil ikaw po ang husga sa aming mga ginawa. Salamat Panginoon sa kaligtasan na ito'y nasa amin. Ikaw lamang nakakalam ng aming mga puso. Pag-harap namin yan sa iyo. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless. Ayaw talaga niyo. Nag-short siguro yung Ay,